So ito yung sunod. Mga kababayan, ito yung literal na totoo. Ito, pakinggan nyo mga kababayan. Dito tayo kay Romualdez. Ito, Congressman Tinio, pakinggan mo to. Mas reliable, ang tawag diyan, mas reliable itong sasabihin ko ngayon na mayroong mansyon si Romualdez sa Spain kaysa dyan sa delivering 2 billion. Wala yan. Ito, makinig ka sa akin, Congressman Tinio. Itong mansyon ni Romualdez sa Spain. Baka magulat ka. Pakinggan mo Congressman Tinio. Ito. Si Martin Romualdez, merong mansyon sa Spain. Patay. Bistado. Bistado si pinsan. Bistado si angkol. Ito Mga kababayan, pakinggan ninyo. Nako, Diyos mio Marimar. Eto po. Survey lang. Si former Speaker Martin Romualdez may malaking property sa Spain na estimated to be worth at least 445 million pesos. So, paano namin na-connect kay Romualdez tong mansyon sa Sotogrande na sobrang sosyal na community? Ako si Judes Gavilan, lead editorial researcher na Rappler. Ang tawag dito, nota simple. Sinasabi dito kung sino ang may-ari ng isang property sa Spain. Dito, kita ninyo? Galing sa Rappler po yan. Ito, sa totoo lang, ang Rappler hindi maglalabas ng ganyang balita kung walang sources. Ito mas reliable pa to kaysa dun kay Tinio. Kwento lang yung putol na kwento yun. Ito. makikitang binili ang mansyon noong January 2024 ng isang kumpanya na nagangalang Cecil Property. Itong Cecil Property, binuo just days bago binili yung mansyon. Red flag daw yan, sabi ng legal experts. Kasi mukhang binuo lang siya para pagtakpan na si Romualdez ang may-ari. At may clues mismo sa registration papers nito. Dalawang pangalan kasi doon ang posibleng konektado kay Romualdez. Doon muna tayo sa isa. Ang Bravos Holdings na based sa Pilipinas. Ayon sa papeles dito sa Securities and Exchange Commission, si Attorney Jose Raulito Paras ang sole incorporator nito. Isa siyang malapit na business associate ni Romualdez. Magkabrad sila sa Upsilon Sigma Phi. Dati rin siyang nasa board of directors ng Benguet Corporation ng pamilyang Romualdez. Nako! Magkapareho pa nga ang address ng Bravos sa address ng law firm ni Paras. Nako! Na may mga top officials na dati ring business associates ni Romualdez. Pero hindi lang yan ang connection. May isa pa akong pangalang nakita. Si Jonathan Jaya Sudir, nakalista na shareholder ng Cecil Property. Anak siya ni Jaya Sudir, isang Malaysian businessman na malapit kay Romualdez. Yes, may asawang Pinay Medyo yan. sketchy ang background ni Jaya Sudir sa Asia. Pero paano siya connected kay Romualdez? Siya raw ang nag-imbita kay Romualdez na manood ng F1 event sa Singapore. Ang asawa ni Jaya Sudir, si Cristal Jacinto. She owns Contis and Wendy's sa Pilipinas. Present siya sa lahat ng State of the Nation address ni President Marcos since 2022. In case you miss it, magpinsang buo si Marcos at Romualdez. Pero back to Cristal Jacinto. Present din siya noong presidential inauguration. Palagi rin present si Romualdez sa mga grand opening ng businesses ni Cristal Jacinto. Pumunta pa nga siya at least once sa birthday party ni Cristal. May mga nagsasabi na wala naman sa mga dokumento ang pangalan ni Romualdez. Pero enough to raise questions about the property transaction ang lumalabas na network ng mga tao. Hindi kasi to first time. May isa pang property si Romualdez sa US naman na inilipat niya sa isang kumpanya na headed by another Upsilon Broad. Kung titignan natin yung trend, baka nga marami pang ibang property na konektado kay Romualdez. So email us at investigative@rappler.com para sa tips at leads. So, yun. According sa Rappler, may possibility na may share si Romualdez doon sa property sa Spain na mansyon na ibinili nitong kanilang mga joint venture na tinatawag ng mga businessman. Para sa akin mga kababayan, dito kasi sa ibinalita ng Rappler, medyo malabo. Medyo malabo na sabihin natin kay Romualdez lahat. Sige, sabihin natin na may share si Romualdez dyan. Kasi ganito yan mga kababayan. Halimbawa, ako negosyante. No? Ako negosyante. Kahit lahat ng negosyante dito sa buong Pilipinas, may ganyan ding estilo sa pagninegosyo. Ganito yan. Halimbawa,
Ayala, Araneta, C. Gokongwei, Subil, at Go. At saka Ang. Yan, mga business tycoon yan. Mga kababayan, kung halimbawa si Romualdez may kasosyo na isang businessman din na bilyonaryo, pwede silang mag-share ng isang pera para bumili ng property sa ibang bansa. Pag dumating ang ilang taon, ibibenta nila yon para yung pera na kanilang pinagsama-sama, tutubo. Ganon ang estilo ng mga negosyante, mga kababayan. Katulad kay Villar. Do you think si Villar ay si Villar lang ang may gastos dyan? Hindi po. Maraming shareholders si Villar. Ngayon, yung mga shareholders nun, yun yung mga investor. Halimbawa, ako si Villar. Kukuha ako ng pera mula kay Pulongski Iyutman, kay Ma'am Crisilda. Tag 10 billion kaming tatlo. So, magiging 30 billion. Yung 30 billion na yon, ibili namin ng property sa Amerika. Ibili namin ng property sa Amerika. 30 billion pesos. Yung 30 billion in 10 years, magiging 130 billion yon. So, tumubo kami ng 100 billion in 10 years. So, yung 100 billion, paghahatian na namin yon. Tapos, balik kami sa puhunang 30 billion. Yung 100 billion, paghahatian na namin tatlo yon. So, ganyan po ang mga businesses. Hindi po porket ako may share, si ma'am ay may share, si sir ay may share na nag-invest sa akin, ay akin na lahat yon. Hindi po. Shareholders po ang tawag doon. Stock po yun. Stock po yun. Hindi porket may binili itong kanegosyo ni Martin Romualdez sa Spain ng mansyon, ay kay Romualdez na. Hindi po. May share lang si Romualdez. At take note, mga kababayan, after ilang dekada niyan, ibibenta nila yan, may tubo yun. Yung tubo nun, yun ang paghahatian nila. Ang puhunan, ibabalik ulit. Ganon yan, mga kababayan. Ang business kasi, hindi ka gagastos ngayon, bukas tutubo agad. Alam nyo ganito yan. Explain ko sa inyo, hindi ko pinagtanggol si Romualdez. Sabihin natin, may binili si Romualdez, property niya yan. Alam nyo ba pag nag-invest kayo ng Jollibee, mag-franchise kayo ng Jollibee, ang franchising ng Jollibee, sabihin natin 15 million. Hindi po yan kikita sa isang taon lang. Yung 15 million mo yan, kikita yan, babalik sa'yo ang kita after 8 years to 10 years. 8 to 10 years ang balik niyan. Kaya hindi porket ako ngayon si Ken, mag-invest ako ng 7 million sa 7-Eleven. Mag-invest ako, mag-franchise ako ng 7 million, 7-Eleven. Ipatayo ko ngayon yan. Do you think kikita ako agad after 1 year? Hindi po. Yung 7 billion o 7 million sa 7-Eleven franchise, kikitain ko yan for almost 10 years ko pa yan babalik. Yung mga may-ari ng Jollibee ngayon, yung Chowking, yung McDo, yung Mang Inasal, hindi yan kumikita sa isang taon lang. Pag tinayo mo ngayon yan, kikita yan sila after 10 years pa. Kaya ganun ang ginawa nitong mga business na mga malalaki, mga tycoon, mga bilyonaryo at trilyonaryo. Hindi sila bumibili ng property na pag ibenta bukas tutubo niya. Try nyo bumili ng gold ngayon. Ganun yan ganun yan. Sa mga nag-iisip na kay Romualdez ang Spain, ang mansion sa Spain, hindi po ganun. Sosyo po sila dyan. Sabihin natin may share si Romualdez doon sa isa at doon sa isa. Tatlo sila may-ari niyan. After 10 years, ibibenta nila yan. Yung tubo ang paghatian nila, yung puhunan kukunin nila ulit. Ganyan kapag mag-franchise ka ng Jollibee, Chowking, McDo at Mang Inasal. Hindi ka agad-agad, pag tinayo mo yan, next year kikita ka. Hindi po. Malayo pa sa kaibuturan ng puso. Yung kita niyan, mga kababayan. Tandaan ninyo, mga kababayan, utak ko kasi business yan, tatay ko businessman. Kapag ka nag-invest ka ng 1 billion, hindi ka kikita agad in 1 year. 10 years mo pa bago makuha yan. Kaya malaki ang lugi mo. Bakit? Magpatayo ka ng Jollibee, Chowking, McDo, Mang Inasal. Yung lupa doon, bibilhin mo yan Yung mga materyales sa building, bibilhin mo yan So anong kikitain mo doon sa lupa? Anong kikitain mo doon sa building? Ang kikitain mo lang naman yung mga pagkain. So, habang nagpatayo ka dyan, bumili ka ng lupa, pinatayo mo yung building, wala kang kita nun. Kikita ka nun pag nandoon na yung mga paninda. Una, paano ka kikita? Pag natapos yan, halimbawa,
Nagpagawa ka ng building Jollibee, nag-franchise ka, 15 million. O sige, 15 million lahat, linis na yan. May tao, may materyales, may mga kagamitan, tapos paninda. Hindi ka kikita agad. Sabihin natin ito, building na to Jollibee. 1 year, tapos na agad yan. O, pag tayo niyan 1 year, magpa-blessing ka, grand opening, soft opening, wala ka pang kita niyan. Babalik ang kita ng ginastos mo doon in 10 to 15 years. Bago mo mabalik yung 15 million na ininvest mo dyan. Hindi porket konektado kay Romualdez yung mga bumili, ay kay Romualdez na, hindi po. Kawawa naman po yung ibang shareholders nun. 'Di ba? Kaya minsan, tigil-tigilan nyo yung mga isyong ganyan. 'Di ba? Tigil-tigilan nyo yung mga isyong ganyan. Kasi ako mismo, na-experience ko yan, yung tatay ko kasi businessman. Alam ko yung mga galawan ng tatay ko. Katulad niyan, sabihin ko sa inyo, merong business ang tatay ko. Isang kainan. Yung kainan na yan is Malaysian cuisine. Nagastos siya ng almost 6 million sa Malaysian cuisine. Group of ayoko na sabihin Malaysian cuisine siya pero part siya ng Bistro Group. Ito sabi ko na sa inyo. Malaysian cuisine, part siya ng Bistro Group. So, Bistro Group, syempre nag-franchise ka doon. Hindi porket nagpatayo ka sa halagang 6 million ay kikita ka na. Hindi po. Alam nyo ba yung 6 million na ininvest ng tatay ko doon, pre-franchise niya sa Bistro Group? After 10 years pa, bumalik yung 6 million. Alam nyo ba ang tubo niya sa 6 million? 7.3 million lang ang bumalik sa kanya. So, 1.3 in 7 to 8 years, to 10 years. Doon sa 6 million na itinayo niya, 1.3 lang ang tubo. 10 years, 1.3. Kaya hindi porkit may mga nakatayo ka dyan ng mga kainan, ay mayaman ka. Hindi po. Hindi. Mas mabuti pa nga magpautang ka eh. 'Di ba? Mas mabuti pa nga magpautang ka kasi weekly naniningil ka, bumabalik sa yung tubo eh. Pero pag nagpatayo ka ng Jollibee, McDo, Chowking, tagal ng balik niyan, bro. Sir, kumpanyero, padreno, madam, boss, amo, ang tagal ng balik niyan. Putang ina, yung tubo niyan, para ka lang nagtanim ng palay na inantay mong dumami ang bunga. Matagal yan. Ma'am, sir, alam na mga businessman yan, mga negosyante, alam nyo yan. Kung kailan ang balik. Take note yung mga million na sinabi ko, 15 million, example ko lang. Pero ang totally franchise ng Jollibee, 70 to 100 million. Yung buong Jollibee. 70 to 100 million. Mga kababayan, ganun po yun. So alam nyo na. Kaya hindi porket nakabili ng property ang mga group of companies na may connection si Romualdez ay kay Romualdez na. Sige, sabihin natin may share si Romualdez dyan sa biniling mansyon sa Spain. Pero hindi sa kanya lahat yan. Hati-hati sila dyan. Alam naman po natin na may negosyo si Romualdez. Hindi naman katulad sa mga Duterte yan na walang business eh. Si Romualdez, kilala natin, maraming business si Romualdez, iba-iba. Kaya karapatan lang din po ni Romualdez na mag-invest sa iba. Diyos ko naman, magiging bilyonaryo ba si Romualdez kung walang business yan? Diba? Magkaiba si Romualdez sa mga Duterte. Ang mga Duterte, tanungin mo anong business nila. Ganun po yun. Negosyo yan. Real estates ang tawag dyan. Bibili ka ng halagang 100 million o 400 million. Pag after 10 years ng real estates na yan sa Spain, pwede mong mabenta yan ng 1.3 billion. So, doon sa 400 million, tumubo na sila ng 700 million. Diba? Ganun yun, mga kababayan. Kaya, tigilan nyo yung mga ganyan. Alam nyo, pag sa mga business-minded na tao, isa lang ang sagot niyan. Akala siguro nila pag bumili, magpa-franchise ka, ay pagka next year, pag nakatayo yan ngayon, next year kikita ka na. Hindi, uy. Hindi, walang ganun.
Walang ganun. Para kang, ito example ko sa inyo, sa mabilis na example. Hindi tayo dyan sa mga franchise. Dito tayo sa gold. Ngayon, kung 2020, bumili ka ng gold, ang grams ng gold noong 2020 is 1,800. Ang grams ng gold. So, syempre nag-invest ka. Ang tawag doon, investment. Meron kang 10,000. Bumili ka ng gold, 1,800 per grams. 1,800 divide mo sa 10,000. Tapos, binili mo ngayong araw na to, next week ibibenta mo. Walang tubo yun. Pero kung yung gold mong binili mo noong 2020, ibibenta mo ngayon ng 2026, putang ina, tiba-tiba ka. 1.8 per gram. Magkano ang gram ng gold ngayon? 6,800 ang 18 grams. Yung 1.8, total ko sa inyo dito, mga kababayan, explain ko sa inyo. Dito tayo sa calculator. Ganon po yan pag mga negosyante. Tayo kasi ang kaya natin, gold, lupa. Sila kasi, ibang bansa na yung datingan nila kasi mga tycoon, mga billionaire na sila eh. Ganito, 1,800. Ito 1,800 divided by 10,000. So, 18 grams. Yung 18 grams na yan, sa 10,000 pesos mo may 18 grams ka. So ngayon mga kababayan, 18 grams yan. Binili mo ng 2020. Ngayon 2026, ibenta mo siya. 18 times 6,840. Meron ka ng 123,000. Di ba? 123,000 ang tubo mo. I-minus mo yung 10,000 dyan. Di may 113 kang tubo. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 6 years, 100,000 ang tubo mo. Ganon yan, mga kababayan. Ang tawag dyan, investment. Diba? Ganon yon. Hanggang gold lang tayo hanggang lupa lang tayo Hindi naman natin kayang mag-invest ng negosyo, mga Jollibee. Diba? Ganon yon. Kaya ang mga negosyante, mga kababayan, dito pa nga lang, 2020 mo binili, ibenta mo yan after 3 years, may tubo ka na dun Bawing-bawi ka na Lalo pag patagalin mo pa yan ng 10 years, putang ina, tiba-tiba ka. Kalahating milyon tubo mo dyan. Fake pala yung gold kasi nabili sa umping. Hindi naman po lahat ng nasa umping ay fake. No? Hindi naman po lahat ng nasa umping ay fake. Pero much better umiwas kayo dyan. Ako na nagsabi. Alam ko yan, mahilig ako sa ginto. Kaya, ganun po yun mga kababayan. So ngayon alam nyo na. So hindi porket ang kasosyo ni Romualdez ay nakabili ng mansyon sa Spain ay kay Romualdez na. Malay natin may share lang siya dyan. Diba? Ganun yun na mga kababayan. Alam nyo na. Hanggang ginto lang tayo kung marami tayong pera, bakit hindi tayo mag-franchise ng Jollibee? Bakit hindi tayo mag-franchise ng McDo at Mang Inasal? Di ba? Kung gusto mo talagang yumaman. Alam niyo, sa totoo lang, ang utak ng tao na business-minded, huwag kang mag-isip na bumili ka ngayon ng halagang 1 million, bukas ibenta mo tutubo na tanga. Walang ganun. Gusto mo bang kumita na walang ginagawa? Gago, magtrabaho ka. Ganun yun. Di ba? Ganun na mga kababayan. Di ba merong kumakalat sa Facebook noon, gusto mo bang kumita na walang ginagawa? Tanga, magtrabaho ka, walang ganun. Nakilala niyo yung si Kabagang, yung mag-ina? Ma, gusto mo bang kumita na walang ginagawa? Sabi naman ng nanay niya, gago, walang ganun, magtrabaho ka. Di ba? Alam niyo na, mga kababayan. Yun ang katotohanan. Kaya sa mga nag-issue dyan, katulad sa Rappler, na hindi porket kaibigan ni Romualdez or kasosyo ni Romualdez sa negosyo, nakabili ng bahay sa Spain, ang sabi agad ng Rappler, kay Romualdez na. Hindi po. Baka shareholder lang si Romualdez dyan. At pag naabot ng 10 years yan, ibenta nila yan, tutubo na. Ganon yun. Tsaka makikita nyo naman sa AMLAC yan di sana hinaabol na ng AMLAC yan di sana nakita nyo sa BIR yan. Sa bagay, sa ibang bansa naman, hindi sila magbayad ng tax dito. Doon sila magbayad.
Ganun yun ha, mga kababayan, paalala lang. Katulad nung nasa Amerika, ipinalipat daw sa pangalan. Hindi po kay Romualdez lahat yan. Mga kasusyo lang niya sa businesses. At do you think si Romualdez lang ba ang ganyan? Hindi po. Maraming mga business tycoon. Do you think yung mga bilyar sa Pilipinas lang may bahayan? Utot. Ha? Eto ha, ikwento ko sa inyo. Akala ninyo ang mga bilyar sa Pilipinas lang may bahay yan? Hindi natin alam, baka may mga unit yan sa Singapore, may mga unit yan sa Hong Kong, meron sa Taiwan, sa Thailand, sa Japan. Baka may mga property yung nabibili doon. Oo. Mga kababayan, si Sharon Cuneta nga may mga bahay sa Amerika eh. Di ba? Oo, ganon yun mga kababayan. Do you think si Romualdez lang kayang ganyan? Yung mga businessman dito sa Pilipinas, sa mga bilyonaryo, may mga unit yan sa ibang bansa. Oo. Kaya, bakit si Romualdez lang sinilip nyo? Diba? Tsaka karapatan ni Romualdez bumili, ah. Marami siyang businesses. Magtaka kayo kung ang mga Duterte makabili ng mansyon sa Amerika or sa ibang bansa. Kasi ang tinanong, may business ba sila? Diyan kayo magtanong. Yeah? Diyan kayo magtanong at magtaka kung si Sara Duterte makabili ng mansyon sa Japan. Makabili ng mansyon sa Amerika. Diyan na kayo magtanong. Paano nangyari yun si Sarah may bahay sa Amerika? O yan kayo questionin ninyo. Paano nangyari yun si Pulong may mansyon sa Amerika? Yan ang questionin ninyo. Kasi pag tinanong mo anong business, ukay-ukay lang ang declared business nila. Diba? Si Romualdez may karapatan siyang bumili. May mga businesses siya. Hindi ba alam yung DZMM, yung ABS-CBN? Ang daming shareholder maraming share si... Naku, ayaw ko ng pangalanan. Oo. Tsaka mga kababayan, pag once na bilyonaryo ka sa Pilipinas, may mga forum yan na aatinan ka. Meron kang imimit na mga negosyante sa Dubai, mga negosyante sa Japan, sa China, sa Vietnam, sa Taiwan. Ang tawag doon, business group o business summit. May mga ganun, mga kababayan. Ganun yun, mga kababayan. Yung mga nagpapakalat niyan na si Romualdez ay sipin yung mabuti yan. May rights naman si Romualdez bumili ng gamit. Diyos ko naman, or ari-arian. Marami siyang pera eh. Magtaka kayo kung si Sara makabili ng eroplano. Yun lang.